Okay, so na-stop ang recording. But ayaw nang gyapon ta. Nag-record ako usab. Okay, so makita ninyo ang screen, paki-type number 1. Nag-share screen. Okay, ayos. Alright, let's proceed. So ang area na to is katong naalang nakuha na sa puthaw, no? So that is the outer area minus the inner area. So area, tama din, no? Yun siya 100 millimeter outer diameter. Of course, nabalo na ka, that is the diameter. Pero pag what if mayroon siya ka ng 50 millimeter tube? What do you mean by 50 millimeter? So, ang ginamin sa 50 millimeter is diameter na sa automatic. Okay? Okay, kung nagkuhan mo sa lab, di ba namatay caliper sa lab. So, kung sa itong caliper, ingani man nagpurma ng caliper, na kandra, yapos na po'y ana, something like that, ana. So, pag i-measure dra, let's say katong tube, glass tube baka ang gina-measure nimo ana is the outer diameter. Naman po to isa diri, barag na pud siya ingana pud ana. So, ang gina-measure pud ana is the inner diameter po na siya. Yung gina-measure ana. But essentially, diameter gyud ang gina-measure sa imong mga measuring devices. Dili gyud radius. Weird kay ma-measure ang radius, ang diameter gyud na. So banaga ni mga like tube, ana mga something circular, tapos na siya gi-mention nga measurement, automatic diameter na siya. So careful po dita ka basig day length, pero mailhan na nimo. So 50 millimeter tube, that is 50 millimeter diameter tube. Nare sa problem, gi-mention lang gid siya nga outer diameter. Okay, balik ta. So that is the outer area, tama. Ang area di ba nato is pi r squared. Pero, di ba ingon ko ang paghatag sa mga measurement is in terms of diameter. So dili ni practical nga formula. Mas mayo ani ato ning kuno na si R na to is di ba that is diameter over 2. Then simplifying we have pi over 4 d squared. Dapat maanad na mo nga formula sa area. Naka-diameter siya. No. Is natay kuan outer diameter. Outer area rather. Pi over 4 0.1 squared. That is the 100 millimeter outer diameter. I-convert na ko sa meter daan ha. Minus the inner diameter 0.08. So dagay maliba diri no. Ang 100 millimeter that is equal to 0.1 meter. Tapos 80 millimeter that is 0.08 meter. Ano ya? Nasibog mo kung 3 decimal places. 1, 2, 3. Tripod. 1, 2, 3. O kana. Gets nyo? Careful tana. Dagay na mali ana. Sa una. Okay. Pakikalki palihog. Pili makuha na to. Ihatag sa kuha in sa na. Naka kuan. Naka mega. Mega Pascal. $106.10. Okay, tama. So, 106.10 megapascal. 106.1 megapascal. So, compressive stress naman. Yang ingon. Okay. Kung imo pong gamiton ang kuan, common sense, gipatungan man ang tube. So, compressive yun na siya. Di na to. Kaya pwede ra ni answer, pwede na tong wala na negative. Ang namagod sa ato ang notes kay naka-negative. Meaning ra na kay compressive yun siya. But pwede ra po ang magnitude lang. No? Kaya siya raman isa. Ang magmatter ang sign, dito na sa kanang nagsagol-sagol na ang mga tensile o compressive. Kaya para ma-distinguish na gini mo siya. But kani compressive lang man ang istoryahan, so magnitude na itong kailangan. Okay, next. Shear stress. So, napot tayo lain symbol ana. Ang symbol aning normal stress is kaning kwan, ay lowercase sigma. Kaning shear stress, ang iyang symbol ani is lowercase tau. No? Tau. Tau. Na. That is tau equals V over A. Tama. Kaning P nga force diri, this is the resistive force nga normal, no? Tapos kaning V, this is the shear force, no?
shear stress man ng tao, kaning V is shear force na siya. Shear force. So, sira po mo kakita ng V po, no? Balik-balik raman na sila. Ang mga variabola. Okay. No, sa may meaning, ana, sir? Ang katong normal is perpendicular. Ang kaning shear is parallel. What do you mean with that, sir? Let's say natay column nga naka-side view. Tapos, na-force nga, ana, parallel. Sir, perpendicular man na siya sa kuan, sir. Sa column. Ang surface area man itong ginatanaw. Pero kung ato na i-isometric view, na, na, paana punta. Kung pahigda atong area, pahigda po atong force. Ganina kay pa, kung man to, perpendicular man to ganina. Karon is, parallel na ta. Sir, asa man na may tabo, sir? Kung parallel, sir, mura ra kibali nagnitapsing. Dili man gud. Ani na siya, oh. Pananglitan, this is the most common example. Natay duha ka plates, no? Duha ka plate. Nya ako silang i-join, no? So kana siya, naka-side view na siya ha. Muna yung side view, ang top view ana is ingani. Okay? Top view tapos broken line na siya. Ana. Okay. So nag-draw man siguro mo kasabot nun mo ng broken line sa ginamin ana, di ba? That is the kuan sa likod na di mo makita. Now, let's i-join na to na sila. How can we join them? Pwede nimo i-welding. Isa po na siya kapamagi. Pero para sa to example karon ato ra nang i-bolt or kung karaan pa i-rivet, no? Sige, atong bolt. So ang buhaton nato is bangaga nato ni. No. Bangaga nato ang ato ang plates nya atong suksukan og bolt. So bangaga na ko ni diri. Kana lingin. So kung tanaw po nato na dinhi sa taas, natay ingana broken line. Okay. Gets mo na no? Okay? So I think sibil masiguro mo diri tanan, no? Or naman po mo sa kuan di ba? Sa inyong CAD, no? Ngani. Kay sa una manggod tanan engineering man ang may draw. Sa amo ang time nakaagi pod mig manual nga drafting. Karon kay civil ug ME na lang ang naay nagadalag T-square ana. Sa una tanan engineering na. Okay. So ana no, natay bangag top view ug side view. Tapos but nga nato na kanang bolt. Oh, naay bolt bali dira. I-bolt lang ha. Bolt tapos naay nut. Naay nut nga nagpugong diri ana nut tapos di na na kung i-realistic og maayo kay kung panapanay washer nga ano na lang ana muna taklob sa imong bolt ana. Okay, gets nyo? Sige. Tapos kani imong kuan natabunan na siya kuan. Natabunan na siya bolt. Sa tanggalo na. Na tapos katumbangag dayon nimo. Okay. Now, tan-awa ning sa side view. What if ang plate, okay? What if kani nga plate is naka-secure na siya? Okay. Bali dili na siya ma-move ang kaning left nga plate. Tapos ang kaning right nga plate, what if gibira na siya padulong didto? No. So ang mahitabo na karon, ang imuhang bolt, di ba siya man ang naggunit sa imuhang duha ka plate. Ang imong bolt ang magantos. Okay? Kay mahitabo man na karon, ani, ang kaning ibabaw nga part sa bolt gibira siya padung sa wall, bali gi-restrain siya sa wall. Tapos kaning ubos nga part sa bolt gibira padulong didto. So kinsa may luoy ana karon? Ang luoy ana nga part kaning na-address sa tunga nila. Gets niyo? So bali kung imo na siyang ikuan, imo na siyang isometric view, ana kibali. Tapos muni ang cross section, nya muni ang nagbira dito padung. Kani ang luoy nga area. Kaning area diri oh, kana ang area kana diha sa tunga. Nagets ba ninyo? Type number 1 na kung nakasabot mo. Ay, wala may mag-type. Okay, okay. Sige, sige, maayo, maayo. So, muna ang ginatawag nga shear stress. Kay kung hunanaon nimo, what if birahon na nimo nag maayo? Unsay mahitabo sa bolt? Mabali.
Mabali ang bolt, mapikas sa dira nga part, no? Kay siya man ang nagpugong, siya ang nagpugong sa duha ka plates. So pag bira nimo, siya gyud ang kaning diri nga kaning cross section, no? Kana siya nga cross section. Tapos ang shear force nimo mao na dira, that is your V, no? Katong kuan, katong normal, kwanto siya? Bira og pisat. Ang kaning shear is kuan na siya, pikas, no? Ang pikas. Murag kutsilyo ba? Na, ching. Sige, no? This type of stress occurs, this type of stress causes adjacent layers of the material to try to slide past one another. A common example is the stress on a bolt or rivet that connects two plates. Kani, two plates being pulled in opposite directions. Ang isa ka plate kay secured somewhere, isa ka plate is gibira. So essentially, you're applying shear stress sa imong bolt. No? The bolt is in shear. Example number 1. Kani. Kaya po tani. A machine punches 25 millimeter diameter holes in a 10 millimeter thick steel plate. If the steel's ultimate shear strength is 350 megapascals, what force is required for the punch? Okay. First example na yun. Lisod-lisod na. Kung di mo kabaloan patay mo. So ani daw, natay plate, no? Akong drawing ta isometric view ng plate na so na siya thickness nga 10 millimeters. Okay. Tapos ato kuno siya, bangagan daw nato siya. So natay bangag diri, kaya nga medyo di na panos na ko ang ellipse drawing skills. Kalimot naman ko ano eh. Okay, ano lang, lingin na lang ana basta kana. Nadaw ato na siya bangagan. Okay? Now, ang bangag nimo ano na ang bangag nimo unsa may makita nyo sa bangag? Ang bangag ninyo is kuha na siya na cylinder ba? Bali, pag bangag nimo sa iyahan ay matanggal diri nga cylinder. Ana, okay? Tapos ang diameter daw ana is 25 millimeters, no? Diameter is 25 mm. Tapos ang kabagaon niya is 10 millimeters. Okay, kung say kabagaon sa imuhang plate mo, puy kabagaon sa natanggal nga part, no? O tana, what force is required for the punch if the ultimate shear strength is 350 megapascals? Formula na to is tau equals V over A. So ang V raman itong ipangita, that is V over equals tau times A. So ang tau gihatag na 350 megapascals, ang area na lang. So kinsa ang area na to karon? Ang force is applied siya diri nga direksyon. So ang area nga gamiton nato is kung kani atong gamiton nga area, so unsa man na siya? Mo ni atong kuan. Tapos that is perpendicular, di ba? So pag kani nga area atong gamiton, kani sa ibabaw, that is normal force. What we are looking for is the shear force, no? Ani man na, pag pikas nimo kinsa man ang luoy ana? Ang luoy ana is kaning tawa kong gisida na. Kani ang luoy. Nagets nyo? Kay pagtanggal nimo sila man kani nga part ang magantos kana nga area. Pagkatanggal atong cylinder, kani nga area ang nagsuffer. So mo po na nga area atong gamiton, no, for the shear. Kay kung tan-awon nimo, patindog man nga area, atong force is patindog pod, parallel sila. So kaning area atong gamiton, the lateral surface area of the cylinder. So unsa man ang lateral surface area? Kaning area nga kuan, patindog nga area. Walay apil ning base walay apil ang base, kana lang patindog nga area. So sa ato na pagkuha, una is natay kwan sa tawag natay circumference, no, sa cylinder, that is pi d. Then
Cylinder man ato siya thickness nga T. So may unit na check na to unit. Ang atong diameter is naka-meter, ang thickness is naka-meter, multiply nimo na that is meter squared. That is area. So muna itong gamiton sa area, pi dt. So careful po ta niya, kay kung akong pilion nga area kaning nasa ibabaw, dili na siya shear. Normal na siya nga stress. Kaya ang force nato is perpendicular man sa atong area. So ang atong gipangayo is the shear force man. So ato pangitawon ang shear area. Kani ang shear area. Kani sa kaning dre. Kana muna ang shear area. Kana. So, taplak na tong value, nata karoy 350 megapascals. Apti ka, solve na dayon. Tama, 270 kilonewton. Okay, sulat sana ko ang kwan. Tapos, pi times thickness, again, i-meters ni mo daan before ka mag-calculate para walay bikil. That is 0.025 times thickness nga 0.01. So, mo itong makuha ni mo, 275 kilonewtons. Okay. 5 kilonewtons. Alright. Sunod. Example number 2. Two wooden planks on a boardwalk are joined with an adhesive papilit, over a 200 millimeter length. The planks are 150 millimeters wide. If the joint carries a 50 kilonewton tensile force, what is the average shear stress in the adhesive? So ani, ako ning drawingon kani bitaw na maingani. Ganahan ko magkuan og naka side view na naka top view. Kay para makita nimo full picture ba sa nahitabo. So ano yung side view? Duha ka plank nga gipapilit. Okay? Na. Tapos they are joined over a 200 millimeter length. So ang kaning na join nga part sila ha is 200 millimeters. 200 mm. Now, kay top view na to na. Okay. Tapos, dayon. Okay line. Ang ila dong kalapadon is, kuha ang kalapadon, 150 millimeters. Tapos, naa daw nagbira nga 50 kilonewton sir. Kana 50 kilonewton sir, sana mo na sa pag-drawing. Ani ha, i-assume na siya nga that is applied on both sides. No? Kana 50 kilonewton. Na 50 na siya, kani kay 50 po na siya. Or mas maayo ana para di walay malipat kay basta ma-times 2 ninyo ang force ba. Ano na siguro. Ang isa ka side i-assume ninyo yung fixed. Okay? I-assume ninyo na nga fixed na siya. Tapos ang ginabira is ang isa lang ka side. Kana lang ginakwan. Ginabira na siya 50 kilonewton. Mas maayo ingana inyong pag-interpret. Kay basig para di balikaya na to na mag times 2 ba. Na 50 kilonewton. Okay, what is the average shear stress in the adhesive? So, our shear stress is equal to shear force over area. Ang shear force nato, so makita niyo sa side view, that is 50,000. Now, what about our area? Ang area nato is kanyo, muni ang length, tapos muni ang width niya. Baga kaning area ba? Katong ilang overlap, no? Dito man imo gibutang ang papilit sa ilang overlap. So mo po to yung area. That is rectangle lang man na siya. Length times width, 0.2 times 0.15. 200 mm times 150 mm. Clear answer. In megapascal. So, pakikalkyo, no? Ito i-try. Basta dahil sipiat ng kwadra. Mas mayo ng atong i-solve. Okay, that is 1.67 megapascal. 1.67, tama. 1.67 megapascals. Ano lang. Ayun mga kalaban ani no sa word problem kay ang ang kwan mismo, ang situation ba. Kay kung dili ninyo ma-identify kinsa na siya nga given, although ang formula simple ra kayo, force over area lang formula, di gyapon mo ka answer. Kay wa mo kabalo kinsa na siya nga number, no?
So practice ta og solve. Siguro kung ingon practice mo pero wa gyud nyo ginabuhat. Mao ra gyud katapat gud no sa engineering. Practice ra gyud na siya. Okay. Naka exercises diri no. You can try to solve this on your own. Okay, ato ra mangyapon ni board work naning mga exercises. Na may answer nakabutang, igo na lang mo mangitag solusyon. No? So, diri ito sa strain. So, stress to ganina. Natay normal ug shear karon sa strain na punta. So, unsa man po na strain? So, di ba? Deformation atong ginastoryahan. Kaya ni magunaw pananitan natay some object nya ato siyang gibira. Kasi may tabo sa yaha. Maibinat na siya, mutaas, no? Natay deformation nga nahitabo. Kumbaga, kung mo itong L, mo itong original length, no? Mo itong original length. Pagbira nimo sa yaha, of course nabinat na siya. So natay kani nga kuandre. Oy, this is kani. This is what we usahay naka delta L na siya sa mga formula or ang lain niya nga variable is kani lowercase delta. Ang ginapareharo na sila ginamin. That is strain. Dili, kuha na siya. Change in length, deformation, ano na lang. Ang strain lahi po na siya, no? Ang strain is relative. Dili siya naka meters, unitless ang strain. So, di ba natay original length L, natay change in length delta L. Ang strain nimo that is strain nimo that is lowercase epsilon. That is the change in length over the original length. So kumbaga mura siya percentage ba? Like may kagkuan 0.5 nga strain, meaning let's say na kay 100 meter nga object, nahimo na siyang 150. No? Nag-stretch siya og kuan 50%. Ano ginamin ana? Nakamura ni percentage ni strain. So tingala mo gagmay ra gyud nagbalyo ng strain. Okay, main ka og kanang kuan 0.5 nga strain, 50%, mura naglastiko. No? Kaabing kuan na. Dili man tanan object mabinat no infinitely. Nauban mabinat ra gamay, maguba dayon. No, magfracture dayon ba? Di ba tanan maglastiko nga mabinat pa nimo times 3 sa iyang size. No? Manana puthaw. Puthaw mabinat ra na gamay but beyond ana maguba na siya. No? Okay, so that is the strain. Normal strain, no? Naputay shear strain later, no? Kasagaran, usually pag may strain, kasagaran normal strain na siya, no? Kasagaran lang. Sige. Positive, same ra gyapon og kanang kaning normal strain. Same ra og kanang sign sa tuwang stress. Positive is tensile, negative kay compressive. Kung nabinat, positive. Kung napisat, negative. Okay, shear strain, change in angle. So, dumduman na ninyo na nga concept kaniya. Okay, ang shear strain na to, panalitan, natay kaning object, no? Tapos, gitulak na siya padung draa. Let's say, fixed ang ubos. So, dili na siya matarog sa ubos. So, ang ending karon, may tapos siya, maana siya, murag leaning tower of Pisa. Yan na, og forma. No, fixed man ang ubos, di siya matarog, pero kaning ibabaw nimo nalumping na. Now, ang kana nga lumping, let's say muna ang original niya nga kwan. Original niya nga kwan nagtindog siya. Tapos nisibog siya padung didto. So original length na to is L. Tapos ang delta L nimo is nana diri. No, perpendicular imong delta L. Tanawon nimo ang imong L ug delta L same direction lang. Diri ang L ug delta L nimo kay perpendicular. No, mura siya nabungi ba ang imong object. So mo na shear strain na to that is gamma, lowercase gamma. So over L. So may dumduman ninyo kuha na siya change in length over the original length. Alahi lang sila og ginamin kaning normal strain o shear strain. Okay. Answer ta. Normal strain 50 meter long. Ay tama. Napo tay kuan kaning tawag na. Pwede na to ma-combine
ang sa shear no ug sa ang shear ug strain later ato na i-combine. Kung dumi lang ninyo ng formula nga ani usually dili delta L ang ginagamit. Usually our strain is kuha na siya that is naka-delta ana pero mo gini ang proper no but pwede po ni siya nga representation lowercase delta. So kana nga formula ug katong kani nga formula sa normal, di ba normal strain man ni epsilon, kaning sigma that is normal stress P over A. Kana connected ra ng duha no. Sige. Ang sa tani nga itong example, a 50-meter long steel wire with E. Ay, dili pa nato ni ma-answer ni. Kay wala patay wala pag introduce kinsa na si E. So move on sa ta. Balikan na to na. Stress, strain. Nauna man unang stress, strain. Ibalik sa ta, diri sa ta sa Poisson's ratio. Kinsa po ni si Poisson's ratio? Ani mo ko na mga tabo guys. Panalitan na ako'y column nga gibera. Ana ha? Ako ni siyang gibera. So unsa man tumahitabo ana, mabinat na siya. But na siya kapalit. Mabinat siya pero munipis pud siya. Awa, nabinat siya pero ninipis pud siya. Nitaas iyang length pero ninipis pud siya. Ana, muna ang Poisson's ratio nga ginamin, no? Nga pagbirahon nimo siya in one direction, unsa ang kapalit? Uy, napilit man. You lost your connection. Let's continue. Okay, let's continue. So, pagbirahon nimo ang isa ka object, makuan pud siya. Munipis pud siya. Conversely, pwede pud nga imo pud siyang i-compress. But if natay object dira, tapos ato siyang gipisat. So, what do you think ang mahitabo? Mumubo siya, pero muuplok siya. Ano? Mm, na nimubo tuod siya, pero na ni-expand pud siya. Now, ma-preserve ba ang volume ani? Dili ma-preserve ang volume. Kay pananglitan, ang volume ani let's say kuha ni siya 1 cubic meter. Pag lumping ana sa yaha, dili na siya 1 cubic meter gyapon. Naay compression nga mahitabo. Bali siguro ang bag-o nato nga shape karon although nimubo siya then nilapad naagi murag kumbaga loss ba no naagi compression mahitabo kumbaga pila na lang ni siguro 0.95 cubic meter na likewise kani pod pag binat pod nimo murag mo expand lagi po loss no na loss na siya so dili na pareha ang volume. Okay, Poisson's ratio is kana natay ko na this is di ba naman ang strain di ba is ang deformation. So as you can see natay duha ka dimension sa deformation. Actually 3D gyud dapat ning kuan. Pero duha lang at two dimensional lang atong gitan-aw nga case no. Ani na siya deformation in the vertical direction, napud siya deformation in the horizontal direction. So unsa may tawag na to ana? Careful ta sa term. Ang atoang kuan ang vertical, not necessarily vertical but ani gibira na to siya padulong sa ubos. So ang kaning deformation nga padulong sa ubos mo ang ginatawag nga axial strain. Napo na siya lain tawag ni axial. Pwede po na siya longitudinal strain. No. Muna ang iyang tawag. What meaning ana is kung asang axis no asa nimo siya gi-applyan og force. So pag vertical imong force, kung kaning vertical nga strain mo na axial. Then katong kuan isa mo na atong lateral, no? Lateral strain. So kinsa man ni si Poisson's ratio? Poisson's ratio is ang symbol niya is mu. Sir, di ba may malibugan na sir? Kaya di ba ang mu ginagamit po siya sa coefficient of friction? So rare man sila magtagbo sa isa ka usage no. Kay
kuan man, dynamics man tong mu. Dynamics ug statics. So rare lang sila magtagbo kaning atong mu nga symbol. So formula niya is lagi na negative perminti ha. Negative lateral strain over axial strain. So unitless na siya kay mag-cancel naman ang units. Actually wala po ni unit mismo ning strain ha, wala na siya units. Pwede pa nato ni mabungkag. Let's say natay kuan kaning circular nga tube ana. Tapos gibira nato siya padulong sa ubos. So mabinat siya. Pero mabinat siya pero mo nipis pud siya. Okay? So atong length nagataas but ayang diameter nagaubos. Ang kani mga lateral, di ba? Lateral nato is kani mang pahigda. That is change in diameter over diameter. Nya axial nato is naman na siya length nga L. That is change in length over the original length. Naman na sila. Kung imo na bungkago ning kani nga formula no. Muna ang dagway. Now sir, nganong naman na negative nga sign sir? Kay kanang di ba ingon ko pag motaas siya munipis. Pag mumubo siya mulapad. So always na negative kay tanawa. Unsa gani nang bira gani? Ang bira kanang motaas siya that is positive strain. Okay? Positive strain na siya. Tapos ang kani ato ang paggamay negative strain na siya. Okay? So kuan na siya. Diri pa lang daan kuan negative over positive, di ba? Negative. Tanapon nato ning case nga isa. Ang negative nga strain kawa niuplok man siya so negative na siya nga strain. Then nilapad siya. So nidako siya, nilapad siya in the lateral direction. So positive na siya nga strain. So positive times positive over negative, negative gyapon. Okay? Asa ka nga direction magadto, negative yun na siya. Pauplok man ka o pa binat, negative yun. So munang diri pa lang daan sa mu ginabutan na negative sa formula. Nagets nyo? Ano yan, kumbaga na compensation ba? Kung mutaas, munipis. Kung muuplok, mulapad. Ana. Ay, compensation. Muni ang atong formula. Mu. Now, usually, na siya sa 0.25 to 0.35. Taas na, actually, ang hard limit ani 0.5. No? Ang kita mo 0.48, dako na kaya na siya. Unrealistic. Nara na sa 0.25 to 0.35. O sa'yo nag 0.2. But nara yun na dira pita. Pag kita mo Poisson's ratio nga to, basig nakulangan ra nagdesimal, no? Pag type sa questionnaire ba. 0.2 din na siya. Ana. Dapat kabalo mo sa mga usual values sa mga butang sa mga engineering nga mga concept kay para ma-detect ninyo kung mali ba ang questionnaire. That is very relevant sa board exam. Nga daghan kay mali sa questionnaire. Ikaw na magkuha niya, mali maning given ba? Di man ako makuha ang answer. Yes, tinuod na siya. Daghan kay na siya ang item. Labi na sa math. Daghan kay mali ang question. Ikaw pa ma-stress. Daghan na kay kalaban. Okay. So di ba ingon ko na yung relationship ang stress o strain. So natay ginatawag nga stress strain diagram. So kung makita nyo ng graph dara ano man ang may tabo god. Ang stress is katong force per area. Ang strain is ang iyang pagkabinat, no. Let's say mag-applyan natay object nga atong binaton, no. So let's say ang vertical is the stress, no. Unsa ka kusog ang force, no, pagbira. Then strain is katong pagbinat, no. Unsa kataas ang pagkabinat. So ani man mitabo. Ang common sense di ba is pag birahon nako siya mutaas siya mubinat, no. So diri ang part kung patas ako ang kuan, ako ang pagbira, pakusgan ako ang bira. Meaning ana, mas mudako pud ang binat. Okay? So diri nga part, no? Pakusgan ako ang bira, ang binat, kusog
taas pud ang binat, okay, nga. But maabot ang point ana ano, this is the linear part, no? Kuha pa ni siya, elastic deformation. Sa may meaning anang elastic deformation, sir? Meaning ana is pagbuhian nimo, pag imong tanggalon ang force, mubalik pud siya sa iyang original nga length. Parang lastiko ba? Ang lastiko pag imong binaton gamay, tapos imo ra pong buhian, mubalik ra pud siya sa iyang original nga length. No, ana. So napata sa elastic nga part. Pero ani, once birahon pag yun nimo siya maayo, na tay ginatawag nga permanent deformation. Okay? I-try yung lastiko. Biraha siya maayo, kanang sakto ra po dili pa mabugto. Ang lastiko pag birahon nimo na, naay moabot na po niya, murag nalaylay na ba? Ana. So mo nang diri nga po, that is permanent deformation, nalaylay. Panay ka ng brief ninyo. Sa sobra kabinat, siguro nidako mo, o ana, malaylay na siya. Okay. So, natay kuan diri dungaga this kani nga part ano ya kani nga part diri, this is the kuan, the elastic nga part, no? Linear pa na siya. Then abot diri this is our plastic deformation, ana. So kana ano, bisa pag applyan nimong stress gamay, kuan mo na diri ang part kay murag diri ang part murag dili na nimong mabawi ba, no? Di na siya mobalik sa original. So ana, sir, what if kuan sir, pag abot diri nga point kay buhian ako ang force, dili na siya mobalik diri sa original, diri na siya mobalik, oh, dira na siya mobalik, okay, dili na siya mobalik sa zero, bali na siya kaniya to, this is our permanent deformation, okay, na siya strain daan, nabinat na siya daan, di na siya mobalik sa original nga length. Okay, continue, what if i-continue pa nato atong journey ato pang birahon og maayo. Pag birahon nimo siya maayo, maabot sa point nga necking. Okay? Kung tan-awon nimo dira sa atong slides, kita mo nga nang kuano, na example nga na upat ka buok. So first kay normal pa. Sa ikaduha kay nabinat. Sa ikatulo mo na ang necking. Okay? Tan-awa ng kilid sa diagram kana ikatulo. Nga na ang necking. Mag kuan ba nabinat siya maayo nga nagamay na lang ang naghawid sa iya. Okay? Tapos i-continue pa na nimo mo na tawag nga fracture. Kung sa lastiko pa na nabugto na ang lastiko. No. Okay. So dumdumin na nyo kanang tawon ng diagram ha, kanang mga terms dira. Okay? Now, kasagaran mga calculations nato, wala na ta niabot diri ang part sa plastic deformation ug sa necking, sa fracture, wala na niabot dira. Usually diri ra ta taman sa elastic. This is what we call the elastic region. Katong straight line pa. Now, straight line na siya slope, no? Ang slope ana niya, that is, as you can see, ang slope niya is sigma minus 0. Diba, kagikan mo siya sa 0 over, diba, this is slope, diba, is change in y over change in x. So, change in y is, let's say, diri natay quandary, natay stress nga sigma minus 0, 0 man siya nasugod, over epsilon minus 0. So, mahulog ra na siya nga sigma over epsilon. Ana. Now, kana siya nga slope na siya tawag. That is what we call the E. Kung makita ninyo later, balik-balik ra ng E sa inyo apuhon. So, ang slope aning sa elastic region, no, is your E. Kana, E is kanang sigma over epsilon. Tawag anang E is what we call the Young's modulus. Na, Young's modulus. Kana. Now, kasagaran man inyong ginagamit is steel, concrete, usahay aluminum siguro. So, naapoy kanang Young's modulus, constant, depende na siya sa material. Sa steel, lahi siya Young's modulus, sa concrete, lahi po siya. But, ang pinaka-common niyo is steel. So, ang value ana kasagaran na ang E sa steel is 200 gigapascal. So, that is a very common value. Usahay 210, usahay 220, but kasagaran pag wala gina mention the kuan
The Young's modulus of steel is 200 gigapascals. Again E is equal to kana. Na i-connect na to na sa formula na to ganina. So, tawa E is equal to sigma over epsilon. Normal stress over normal strain. Unsa atong formula to ganina gani sa strain sa tuang stress? That is force over area. Over ang atong normal strain is the change in length over the original length. Now, kasagaran man gud ani is ang ginapapangita is kaniadto ang kuan ba? Kaniadto ang deformation unsa ka taas ang pagbinat. So ato nang dulaon ang kuan atong i-rearrange. So natay kuan epsilon over L equals P over AE. Then isa ka na to ang L. So natay the deformation is equal to PL over AE. Pilai. Kana. Common po na sa inyo ha. Okay? So bali, unsay tawag ani siya nga kuan? Unsay tawag ani nga relationship? No, kaning nga relationship kana. Ang tawag ana saya is what we call the Hooke's law. No? The relationship between stress and strain in the elastic region. Sa elastic region lang ni siya ha. Okay, that is a kuan na kana nga formula maura na siya kana kung gilinginan sa whiteboard. Kana nga formula. Ang E ni Young's modulus. No? Shear na po tay kaning shear modulus. So kanya po siya. That is our G, no? Na po na yung mga value sa mga common materials. I suggest nga mga values sa mga common sa inyo, steel o concrete. Kana, ngitaan yung value sa E o sa G, no? Memorize ninyo kung civil mo. So kana po sa G, that is stress gyapon, stress over strain gyapon na siya. So ang stress na nimo dira is shear stress na siya over the shear strain nga na gamma. So mo come up po ni siya sometimes, pero usually kani man gyud ang kasagaran magawas, no? But remember gyapon na kaning E para na siya sa normal, ang G para na siya sa shear, no? But same ra na formula, shear, stress over strain ra gyapon na siya. Lahi lang siya nga stress, lahi po siya nga strain. Sa shear lang siya. Ana. Okay. Tapos kani pong pila ayo. This is common mo kani sa inyo ha. Nagikan ra ni siya sa Hooke's law. Okay, uncertain isa ka problem. Ang katong problem nga skip na to ganina, na-cover na to diri ang concept. So di na nako to siya balikon. Okay? So last two examples na ni, tapos tiwas din ta later sa torsion, no? Okay, example number 1. A cylindrical brass rod diameter of 30 mm and length of 2 meters in a machine is subjected to to a 80 kilonewton tensile load. For this brass, your Young's modulus is 105 gigapascal. So kaning Young's modulus naka gigapascal yun siya kasagaran, no? Rare kay ng megapascal. Diba? Gabok na kay na siya. Mura na sa di siya gabok. Mura sa plastiko. Ngayana, gagmay kay kuan Young's modulus. And Poisson's ratio of 0.34. Calculate the rod's elongation and change in diameter. So elongation is ani? Elongation is equal to PL over AE. So makuha na to elongation diretso. So that is ang P na to is equal to 80,000. That is our force. The length is 2. Area. Now that is cylindrical. So ang area is circle. Surface area na. No. Our cross-sectional area is a circle. This pi over 4 d squared. 30 millimeters convert to meters daan. This 0.03 squared. Then the Young's modulus, the 105, remember that is gigapascal times 10 raised to 9. So
kung niagi daghan kaayo mosipyat kaning mga ingani, kang kay mamatay ani. Sakto ang formula pero mali ang solusyon. Sir, pag ingana sir, pila na ka points? Piso ra na siya. No, pati paggamit sa calculator masipyat gyapon. So, big kuha na siya. That is a big mistake, no? So, practice nyo ta gamit og calculator. So, pi over 4 times 0.03 squared times 105 times 10 raised to 9. That is, oh, gamay ka ng value ng deformation. So, the answer is, uh, inyong recording, tapos, alright, dayon ta. So, calculator na to na, makuha na tong deformation, that is, makuha na to, 0.00216. Now, remember that is in meters, ha? Kaya di ba ato mang meters tanan? So, that is equivalent to, move na to 3 decimal places, that is 2.16 millimeter. Okay, that is our answer. So, pwede po, sir, pwede ba kaning meters lang answer? Pwede na po. May kaso na. So, 2.16 millimeters. That is our deformation. Wa pa tanahuman. Pagkanira yung answer, piso ra nyo makuha sa kuha. Okay? Apil maman ang change in diameter. So, sa may formula ana gani, aniha, mu. That is negative lateral ilat, no? Over axial strain. So, ato na bungkagon, no? Mu is equal to, unsa man ang lateral strain? That is our change in diameter. Kaya ani man ang nahitabo? Natay rod, no? Ang rod is gibiran nato. Na siya deformation nga kanang kuan. Pero nahitabo na karon ni kuan pud siya, ni gamay. At is kuan na siya. Is change in diameter. So anang nahitabo sa tuwa karon? Gibira na to siya ni taas pero ninipis pud siya, ni gamay ang diameter. So negative, pero na to ng negative nga sign. It is very important. So yun is equal to negative, bungkago na to ng ilat na to. That is change in diameter over diameter. Then ang atong axial strain, that is change in length. Change in length, that is delta atong ginagamit. Pa nag-reflect sa atong kuan. Okay, let's continue. Last na lang yun eh. Last na lang yun. So, natay change in length over the original length. Tapos, ang mu is gihatag na mu, na-solve na nato ang delta, so na-solve na nato ang L gihatag na pod, ang original diameter gihatag na pod. So to na pangitaon kanina lang si change in diameter. So rearrange na to ato ang equation. That is delta D is equal to negative mu D L over delta. Kana siya is, wait lang, ang L. Dili, bali. UD delta over L. Ana. So, ang gibuhat na to is, atong gi na, ato ra ning gi-algebra, kay para delta D na lang ang mabilin. Okay? Sige. So, ato na itaplak atong gipanghatag, that is negative 0.34. The original diameter is 30 millimeters. Ato po na i-sure yun niya kung na siya naka-meters is 0.03. The deformation is 0.00216. 0.00216. Ito gamaya ano eh. Lang. Check na to be. Diameter, masaka. Tapos, okay.
Gamay gid kay ni answer. Where? 2. You know, solve na to ang change in diameter. This is a very small quantity. No? Is negative 0.34 times 0.03 times 0.0016 over 2. Okay, that's a very small value. Negative 0.000011. Okay, grabe gid siya kagamay. That is in meters. So kung ato nang i-convert to millimeters, so 1, 2, 3, we are left with negative 0.011 millimeters. Okay, that is correct. This is our answer. So grabe di kagamay nga change in diameter. Okay ra na siya. Nga gagmatoy kay nga mga change. Common na siya ang mga answer. Okay. So, unsa tong core nga formula nga atong tanawon? That is kuha naman to sila. Katong Hooke's law. E equals, that is stress over strain. That is Hooke's law. Then, formula nato sa normal stress, that is force over area. Formula nato sa normal stress, that is the deformation change in length over the original length. Tapos, ang ato dayon sa Poisson, no? The Poisson's ratio katong, that is negative lateral strain over the axial strain. So mas may mag-solve mo ani no, kay basig malipat mo ani kinsa si lateral kinsa si axial. So, isa na siya ka common point of confusion, no? Okay. So for now dito lang sa ta. Next is mag-discuss tag torsion. Torsion is lubag, no? Ani man na, ang imuhang normal is bira or lumping. Ang shear nimo is pikas. Ang torsion nimo is lubag. Kabalo mo sa lubag, di ba? Kaya nang murag kuan ba, nagpuga mo og kuan ba, nang laba mo ba, puga mo sinina, inyo man gilubag ang sinina. That is torsion. Nag-apply mo torsion sa inyong sinina. So muna tong topic next, no? So for now, katulang sa, do you have any questions before we end our discussion? So pasensya kaayo, no? Daghan kaayo mga aberya. Kamalas pod. Sige, questions? Okay, I think wala man sa siguro. So pag na may further questions, okay na so far? Okay. So if na may questions, you are free to chat in, sir, kano sa atong exam? So siguro mga next week pa na schedule, not this week, no? Supposedly this week, but sa ko nakita next week pa siguro. Next week Monday or Tuesday, May 4 or 5, nara diya. Sir, unsa man ang exam sir? No, kon ba na siya? Face to face? O face to face, edi ang Tuesday atong himong exam. No? Kaysa Monday, online naman ta. Basta next week pa yung exam. Okay, any questions? Okay, wala man sa siguro. So, kato lang sa siguro. So, see you tomorrow para sa lab. Sir, wala ba ako sa lab? Ano ya? Ang pagkahuman sa term, naman ta evaluation, no? Inyong i-rate inyong mga kagrupo. So, kamo na bahala na. Katong mga wala nagatabang ba? Tapos, I hope nga inyo nang basahon na nyo daan ang lab manual. Kaya para pag abot dito, ikaw na lang mo mag-perform, no? Sir, unsa nga laboratory experiment, sir? Kuha na lang sa mag-update ra ko ana sa yung buhaton. Di man na to buhaton tanan, no? Sige, wala na questions. Okay, you may now leave the call. See you tomorrow. Na lang.